Chapter 36, Surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1. Yasin. Verse 2. Isinusumpa ko sa Quran ang tigib ng karunungan. Verse 3. Katotohanan, ikaw Muhammad ay kabilang sa mga sugo. Verse 4, sa isang matuwid na landas. Verse 5, ito ay kapahayagan ng ganap na makapangyarihan ang maawain. Verse 6, upang iyong bigyang babala ang isang mamamayan na ang kanilang mga ninuno ay hindi napapaalalahanan noon, kaya sila ay hindi nakababatid. Verse 7, katiyakan ng salita o takda ay naipatupad na sa karamihan sa kanila, kaya sila ay hindi maniniwala. Verse 8, katotohanan, kami ay naglagay sa kanilang mga liig ng mga panakal na abot sa kanilang mga baba, kaya ang kanilang mga ulo ay nananatiling nakataas. Verse 9, at kami ay naglagay mula sa kanilang harapan ng isang harang at mula sa kanilang likuran ng isang harang, at sila ay aming tinakpan upang sila ay hindi makakita. Verse 10, at walang kaibahan sa kanila kung sila man ay iyong paalalahanan o sila ay hindi mo paalalahanan, sila ay hindi rin maniniwala. Verse 11, mapaalalahanan mo lamang ang isa na sumusunod sa mensahe ng Quran at kinatatakutan ng mahabaging Allah ng lihim o di nakikita. Kaya ibigay mo sa kanya ang magandang balita ng kapatawaran at marangal na gantimpala. Verse 12, katotohanan ang nagbigay ng buhay sa mga patay at aming itinatala ang anumang kanilang ginawa at ang anumang kanilang mga iniwan, at ang lahat ng bagay ay aming itinala sa malinaw na aklat. Verse 13, at maglahad para sa kanila ng isang paghahalin tulad ang kasaysayan ng mga mamamayan ng bayan nang dumating sa kanila ang sugo. Verse 14, ang aming ipinadala sa kanila ang 2 sugo, subalit kanilang itinakwil ang 2 ito. Kaya sila ang 2 sugo ang aming pinalakas o sinundan ng 3 sugo, at silang 3 ay nagsabing, katotohanan, kami ay mga sugo na ipinadala sa inyo. Verse 15, sila ang mga taong bayan ay nagsabi, kayo ay mga taong katulad lamang namin, at ang mahabaging Allah ay walang ipinahayag na anumang bagay, kayo ay nagsasabi lamang ng mga kasinungalingan. Verse 16, sila ang mga sugo ay nagsabi, ang aming Panginoon ay nakaalam na kami ay sugo sa inyo. Verse 16 ay verse 17, at kami ay walang ibang pananagutan maliban ang ipalaganap ang malinaw na mensahe ng Allah para sa inyo. Verse 18, sila ang mga taong bayan ay nagsabi, katotohanan, kayo ay aming nakikitang isang masamang pangitain. Kung kayo ay hindi magsisitigil, katiyakan kayo ay aming pagbabatuhin, at katiyakan kayo ay makalalasap ng isang kasakit-sakit na parusa mula sa amin. Verse 19, sila ang mga sugo ay nagsabi, ang inyong masamang pangitain ay nasa inyong mga sarili. Ito bang banta laban sa amin ay sa dahilang kami ay pinapaalalahanan, ngunit kayo ay mga taong mapagmalabis. Verse 20, at dumating mula sa malayong puok ng bayan ng isang lalaking humahango sa pagtakbo patungo sa kanila. Siya ay nagsabi, o aking mga mamamayan, sumunod kayo sa mga sugo. Verse 21, sumunod kayo sa sino man sa kanila na hindi humihingi sa inyo ng kabayaran, at sila ay matuwid na patnubayan. Verse 22, at kapag hindi ako sasamba sa kanya na siyang lumikha sa akin, at sa kanya kayo ay tiyak na ibabalik. Verse 23, dapat ba akong kumuha o magturing bukod sa kanya ng huwad na Diyos, samantalang kung ang mahabaging Allah
ay maghangad para sa akin ng kapahamakan, ang kanilang pamamagitan ay hindi makatutulong sa akin at kahit ano paman at hindi nila magagawang ako ay mailigtas. Verse 24, katotohanan ako kung mangyari nga ang gayon ay nasa hayag na kamalian. Verse 25, katotohanan ako ay naniniwala sa inyong Panginoon, kaya kayo ay makinig sa akin. Verse 26, ito ang sinabi sa kanya. Ikaw ay pumasok sa paraiso, siya ay nagsabi sana ito ay nababatid ng aking mga mamamayan. Verse 27, kung paano ako napatawad ng aking Panginoon at ako ay inilagay sa hanay ng mga pinarangalan. Verse 28, at kami ay hindi na nagpababa para sa kanyang mga mamamayan pagkaraan niya ng alinmang kawal o alagad mula sa kalangitan at hindi rin namin kailangan panggawin ito. Verse 29, ngunit sapat na para sa kanilang isang ay asayha at kapag daka sila ay mga pupuksa at nangamamatay. Verse 30, sadyang nakapanlulumo sa mga aliping tao na walang sinumang sugo ang dumating sa kanila maliban na sila ay kanilang laging kinukutya. Verse 31, hindi ba nila isinasaalang-alang kung ilang henerasyon na ang aming winasak na nauna sa kanila, sila ay hindi na muling magbabalik sa kanila. Verse 32, at katotohanan silang lahat ay dadalhin upang humarap sa amin para sa paghuhukom. Verse 33, at bilang aya palatandaan para sa kanila ay ang tigang na lupa. Ito ang aming binigyan ng buhay at kami ay nagpatubo mula rito ng mga butil at mula rito sa inaning butil sila ay nagsisikain. Verse 34, at kami ay naglagay doon sa kalupaan ng mga hardin ng palmera ng datilyes at mga ubasan at aming pinangyaring bumulwak mula rito ang mga bukal ng tubig. Verse 35, upang sila ay magsikain mula sa mga hardin na kanyang ipinagkaloob ng mga prutas at hindi ang kanilang mga kamay ang nagpatubo rito. Kaya sila ba kung gayon ay hindi magpapasalamat? Verse 36, luwalhati sa kanya na siyang lumikas sa lahat ng magkakaparis mula sa anumang tumutubo sa kalupaan at mula sa kanilang mga sarili at mula sa alinmang hindi nila nalalaman. Verse 37, at bilang aya palatandaan para sa kanila ay ang gabi aming pinapawi, kinukubli mula sa kanya sa gabi ang liwanag ng araw, kaya sila ay naiiwan sa kadiliman. Verse 38, at ang araw ay umiinog sa sariling ligiran nito tungo sa takdang pagtigil nito. Iyan ang takdang panukat ng ganap na makapangyarihan ang maalam. Verse 39, at ang buwan aming itinakda para sa kanyang buwan, ang mga iba't ibang pagbabagong hugis hanggang ito ay makabalik lumitaw tulad ng natuyot na natangkay ng puno ng datiles. Verse 40, hindi mangyayari para sa araw na maabutan ng buwan o ang gabi ay mapangunahan o lagpasan ng araw, bagaman ang bawat isa sa kanila ay isang ligirin ay lumalangoy. Verse 41, at bilang aya o palatandaan para sa kanila ay ito aming isinasakay ang kanilang mga ninuno sa isang may lulang sasakyang dagat ni Noah. Verse 42, ang aming nilikha para sa kanila mula sa mga nakakatulad nito ng barko ang kanilang sinasakyan. Verse 43, at kung aming naisin sila ay aming maaring lunurin, magkagayon sila ay hindi magkakaroon ng isang makatutugon sa pagsigaw o sila ay hindi maililigtas. Verse 44, maliban bilang isang habag mula sa amin at kaluwagan hanggang sa isang takdang panahon. Verse 45, at kapag ito ay sasabihin sa kanila, pangambahin ninyo ang anumang nasa inyong harapan, parusa sa kabilang buhay, at ang anumang nasa inyong likuran, parusa sa mundong ito upang sakali kayo ay tumanggap ng habag. Verse 46, at walang aya o kapahayagan na dumating sa kanila mula sa mga aya, kapahayagan ng kanilang Panginoon, maliban na sila ay tumanggi mula rito.
Verse 47, at kapag ito ay sabihin sa kanila, gumugol kayo mula sa anumang panustos na ipinagkaloob ng Allah sa inyo. Yaong mga di naniniwala ay nagsasabi sa mga naniniwala, magpapakain ba kami sa isang maaaring pakainin ng Allah? Kung ito ay kanyang naisin, katotohanan kayo ay nasa hayag na kamalian. Verse 48, at sila ay nagsabi, kailan nga ba magaganap ang pangakong ito kung kayo ay makatotohanan? Verse 49, sila ay walang hinihintay maliban sa isang Asya, pag-ihip ng tambuli, nahahablot sa kanila habang sila ay nagtatalo-talo. Verse 50, at sila ay walang kakayahan upang magbigay ng isamang tagubilin, at sila ay hindi makababalik sa kanilang angkan o kaanak. Verse 51, at ang tambuli ay hihipan sa ikalawang pagkakataon, at kapag mula sa mga libingan sila ay maghuhumangos patungo sa kanilang mga Panginoon. Verse 52, sila ay magsasabi, kasawian sa amin, sino ba ang nagpabangon sa amin mula sa aming kinahihimlayan? Ito ay sasabihin sa kanila, ito ang ipinangako ng mahabaging Allah, at ang mga sugo ay nagsabi ng katotohanan. Verse 53, ito ay isa lamang asayha o pag-ihip ng tambuli, at kapag daka silang lahat ay naruroong dadalhin sa aming harapan. Verse 54, kaya yaong araw ng paghuhukom, walang kaluluwa ang gagawa ng kamalian sa anupaman, at kayo ay hindi babayaran maliban para sa anumang inyong laging ginagawa. Verse 55, katotohanan, ang mga maninirahan sa paraiso sa araw na iyon ay maaaliw sa mga kasiyasiyang pagkakaabalahang gawain. Verse 56, sila at ang mga kanilang mga asawa ay nasa lilim na silungan, sila ay nakasandal sa mga malalambot na mararangyang higaan. Verse 57, inihahanda para sa kanila roon ay prutas, at para sa kanila roon ay ang anumang kanilang kahilingan. Verse 58, at salamun, kapayapaan, isang salita ng pagbati mula sa mawaing Panginoon. Verse 59, at siya ay mag-uutos sa mga naniniwala, magsilayo kayo mula sa mga naniniwala sa araw na ito, o kayong mga mapagawa ng kabuktutan. Verse 60, hindi ko ba iniutos sa inyo o mga anak ni Adan na huwag kayong sumamba sa Satanas? Katotohanan siya ay inyong hayag na kaaway. Verse 61, at kayo ay nararapat na sumamba sa akin, ito ang matuwid na landas. Verse 62, at katiyakan kanyang nailigaw na ang karamihang nilikha sa kabilang mula sa inyo, kaya hindi ba kayo makaunawa? Verse 63, ito ang impyernos na sa inyo ay ipinangako. Verse 64, magsipasok kayo upang sunugin doon sa araw na ito para sa anumang lagi niyong di pinaniniwalaan. Verse 65, sa araw na iyon aming tatakpan ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin, at ang kanilang mga paa ay sasaksi laban sa anupamang kanilang lagi ng pinagsusumikapan. Verse 66, at kung aming naisin, magagawa naming tanggalin o bulagin ang kanilang mga mata, at sila ay mag-uunahan upang hanapin ang landas, subalit paano sila makakakita? Verse 67, at kung aming naisin, sila ay aming magagawang baguhin, gawing mga inutil o lumpo sa kanilang kinalalagyan, upang sila ay walang kakayahang sumulong o bumalik, kumalaw o makuwang tumalikod. Verse 68, at sino man ang aming gagawaran ng mahabang buhay ay aming ibabalik sa unang pagkalikha, sila ba ay hindi nakauunawa? Verse 69, at siya, si Muhammad, ay hindi namin tinuruan ng tula, at ito ay hindi nababagi sa kanya. Ito ay walang anupaman maliban sa isang paalaala at isang malinaw na Quran. Verse 70, upang bigyang babala ang sino mang nabubuhay, at upang patutuhanan ng salita, takdang parusa sa mga di naniniwala. Verse 71, hindi ba nila nakikita ang aming mga nilikha para sa kanila? Ang anumang ginawa ng aming mga kamay ay
ang mga pastulang hayop sa kawan ng mga bakahan at pagkaraan sila ang mga tagapag-ari ng mga ito. Verse 72, at aming ginawang maamo ang mga ito, ang mga hayop para sa kanila upang ang iba sa mga ito ay maggamitin bilang mga sasakyan at ang iba naman ay kanilang pagkain. Verse 73, at para sa kanila ay mayroong mga pakinabang doon at mga inumin. Kaya hindi ba sila magpapasalamat? Verse 74, ngunit sila ay nagturing bukod sa ala ng huwad na Diyos upang sakali sila ay matulungan. Verse 75, subalit sila ay walang kakayahan upang tumulong sa kanila bagkus sila ay mga kawal para sa kanila na pinangalagaan. Verse 76, kaya huwag mong hayaang ang kanilang pananalita ay maghatid ng kalungkutan sa iyo, O Muhammad. Katotohanan aming nababatid kung ano ang kanilang ikunukubli at kung ano ang kanilang inilalantad. Verse 76, hindi ba isinaalang-alang ng tao na siya ay aming nilikha mula sa isang patak ng pinaghalong similya ng lalaki at babae, ngunit kapag nakasya ang tao ay naging isang malinaw na kalaban. Verse 78, at siya ay naglahad para sa amin ng isang paghahalin tulad, ngunit nakaligtaan niya ang pagkakalikha sa kanya. Siya ay nagsasabi, sino ang magbibigay buhay sa mga kalansay, butong ito pagkaraang magkalansag-lansag o maging alikabok. Verse 79, sabihin siyang Allah ang magbibigay ng buhay sa kanila sa mga butong ito sapagkat siya ang unang lumikha nito at siya ang maalam sa lahat ng nilikha. Verse 80, siya ang gumawa para sa inyo ng apoy mula sa luntiang sariwang punong kahoy at pagkaraan mula rito sa apoy kayo ay nakapagpapaningas. Verse 81, hindi ba siya na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan ang may kakayanan din upang lumikha ng tulad ng mga ito? Oo, katotohanan nga, at siya ang tanging tagapaglikha ang maalam. Verse 82, katotohanan ng kanyang kautusan kapag siya ay maglalay ng ano pa magbagay na nais niyang gawin o likhain, siya ay magsasabi rito na maging, kaya mangyayari nga. Ang maging sa Arabic ay kun fayakun. Verse 83, kaya luwalhati sa kanya na ang kanyang kamay ang siyang may tangan ng lahat ng bagay at sa kanya kayo ay babalik.